Maayong buntag mga bay. As I promise, gagawa tayo ng video tungkol sa vacuum bleeder, brake vacuum bleeder. Kaya tara na, samahan niyo ako. Ito na po yung tinatawag nating vacuum bleeder, brake vacuum bleeder. Ito ang hose. Itong hose na to galing to sa itong inlet to. Itong hose na to galing to sa compressor, sa sakyan sa compressor doon. At saka i-press to para papasok yung hangin. Okay? Pumasok yung hangin at lalabas dito. Pagpasok ng hangin dito, mag-rush yung air palabas. So mabilis yung pressure palabas. Yung pressure na yan, mag-create yan ng low pressure dito sa throat na to. Itong principle na to ay tinatawag nilang Venturi principle. Ginagamit to sa carburetors, yung mga old carburetors natin. Pag-rush ng hangin dito, mag-create ng empty space dito. Tinatawag natin, yan ang perfect definition ng vacuum, empty space. So, pag-create ng empty space dito, parang nagiging vacuum. At itong end na to, i-attach natin dito sa bleeder. Right? I-attach natin dito sa bleeder. Of course, na-crack na tong bleeder, right? Minsan, may mga problema na dahil i-crack natin, dahil medyo nakabukas na tong bleeder para tutuloy yung fluid, may mga problema minsan na dito maghihigupin ang hangin dito sa base sa puno ng bleeder. May trick ako dyan, paano yan masosolve yung problema na yan. So, ang fluid dito, bababa, papunta dyan. Yun ang principle na behind ditong simple na machine na to. Tinatawag namin sa Bisaya ang prinsipyo nga naglimin luyo sa mga pangitab. Mas gusto ko tong vacuum, tinatawag na vacuum bleeder gamitin kung mag-bleed ng brake kumpara sa nakasanayan nating dalawang tao yung ipump sa ibabaw yung brake pedal. Mas choice ko to gamitin kahit na maliit but effective. Kahit si una, hindi ka kailangan ng tao na mag-pump doon. This is a one-man shop. This is a one-man show. Isang tao lang ako lang gumagawa dito, kaya wala akong katulong. Pangalawa, maiiwasan ko sa brake bleeder na to, maiiwasan ko yung tinatawag nila na technician-induced problem. Yun bang ikaw na technician ang nakagawa sa problema, sapagkat dito sa Canada, may batas dito sa Canada na tinatawag nga, ay ikaw na as a technician, as a legal shop na nag-ooperate, pwede ka sumubra o bumaba sa 15% na estimate mo na binigay mo sa customer. Sobra sa 15% is pwede ka ng kasuhan. At ang mahigpit, ang definition ng batas is tinatawag na robbery yun. Kaya, iniwasan natin kasi ang mangyayari, matagal na tong, lalo na sa mga sasakyan na mayroon ng edad, pag-pump ng tao doon sa brake pedal, yung piston nun, sa ibabaw ng piston may seal, rubber lang yung seal. Pag bukas mo sa bleeder, mag-i-empty yung tube doon. Pag mag-empty yung booster doon, ibig sabihin, may friction na. So, most probably, bibigay yung seal. O hindi kasama yon sa estimate mo. So, mahirap. Wag nyo nang tanungin paano ko yan nalaman na instead na okay yung brake, di ko nalaman bumigay na pala yung seal. Kaya, ayon sa batas, hindi mo na pwedeng tawagan ang customer nun at saka sabihin na sira yung sira palitan natin. So sobra kasi 15%, pwede kang isumbong. Kaya dito sa Canada, kaming mga nakuha ko to, tinatawag natin na red seal to. This is a
Ito ang ticket na pwede tayong gumawa kahit saang province dito sa Canada. Pinaaral ako ng gobyerno dito. 4 na taon akong pabalik-balik, hindi sa pagmamayabang. 4 na taon akong pabalik-balik sa paaralan para makuha ko yung red seal na yan. At pinaaral tayo ng gobyerno, ginastusan tayo ng gobyerno every year. Gumagastos ang gobyerno sa atin para matuto tayo. So nag-expect ang gobyerno, nakuha ko na to, pumasa ako sa test, nag-expect ang gobyerno nga gagawa ako ng tama. Gawin mo ang tama, gawin mo ang tinuro ng paaralan, gawin mo ang tinuro ng mga experts. Kasi pag susuway ka sa batas dito yung mga governing bodies. Yung governing bodies, pinaka-stricto dito. Kaya hindi basta-basta na ano ka ng sasakyan, magpalit lang ng parts. Hindi pwede dito yung parts canon na palitan natin to, baka ganito ang sira. Pag hindi yan ma-fix. Yung complaint ng customer, hindi ma-fix. Next time, babalik yan. Kailangan ka nang kukuha sa sarili mong pera o kukuha sa shop supplies, i-charge mo sa shop supplies yung pag-fix mo dyan kasi ma-charge ka. Kaya kailangan mong, kung magpalit ka ng parts, kung troubleshoot ka ng problema, kailangan mong i-test ang component bago mo i-condemn. Bago mo i-condemn ang parts, i-test mo ang component. For example, darating yung customer, papasok sa shop mo, magsasabi na, ABS light is on. Mag-guess ka, alam ko na to. O kaya in-scan mo. In-scan mo, sabi, ABS erratic signal. Palitan mo yung ABS sensor kasi ganito yung problema nung una, pinalitan ko ang ABS sensor. And then, at the end of the day, yung hindi pala na-fix. Erratic ang sensor, erratic pa rin ang signal ng sensor. Kasi yung bearing gumagalaw na. Sinong gagastos ngayon? Itawag mo sa customer ulit. No, di mo pwedeng itawag sa customer yun ulit. Kaya, hindi pwedeng dito palit-palit ka lang ng parts. Palitan mo lang ang parts kaagad. Kailangan proper diagnostic before shooting the bullet. Mas gusto ko rin ang batas dito, ang paraan dito kasi di ka pwedeng kung may ticket ka, red seal ka, kailangang mag-ingat ka, dapat tama yung ginagawa mo. Di mo pwedeng palitan ng parts na hindi ka sure kasi at the end of the day, kung hindi ka mag-diagnose, di ka mag-diagnose ng tama, hindi ka nakakatulong sa customer. Pinapagastos mo lang yung customer sa mga parts na hindi naman tamang palitan. Hindi naman tama pala dapat palitan. But so much for that. Balik tayo doon sa sabi ko na tricks. Kasi pag crack mo ng bleeder na yan, see this is not a bleeder, but ganito din ang prinsipyo na ganon, may thread din yun. Pag crack mo ng bleeder, dito sa puno, dadaan yung hangin. Pag dadaan yung hangin, ang trick dyan, lagyan mo dito tanggalin mo yung bleeder, lagyan mo ng grease. Grasa lang katapat niyan. Pagbalik mo doon, masisil na ang hangin. Di na papasok ang hangin sa grasa. But of course, put it in your mind na kailangan hindi mag-empty ang reservoir doon. Kasi pag mag-empty ang reservoir, yun ang tamang pronunciation sabi nila. Pag mag-empty yun, nag-i-introduce ka naman ng hangin sa system. Kaya make sure na i-off mo tong vacuum bleeder mo bago mo balikan doon. Tingnan kung maubos na. Murag, hagipot naman gyud ang akong oras. Kinina lamang ang inyong Felcan Vehicle Safety Inspector magaingon. Ay kumpiyansa